Hey, once again, this is Chief Engineer Larry Gumatayo signing in. Kamusta kayo lahat? Welcome back in our channel sa mga Laksonian future engineers, sa mga kabaro ko in line of profession. Nandito naman tayo sa bagong video tungkol kung paano ang steps bago magpaandar ng makina, which is also to be applied in your vessel based on a Kongsberg simulation. At saka nga pala, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa ating channel and click notification bell para laging updated kayo sa video na i-upload ko. Okay, we will proceed now in a Kongsberg simulation. So, ano ba talaga ang mga paraan bago i-preparar ang makina, no? So, kailangan ng preparasyon bago umandar ang makina. Pero bago niyan, kailangan natin i-reset mo ng alarma para umandar ang ating makina. Unang-una, kailangan natin i-prepare yung tawag na fuel oil system, no? Sa kanyang color coding, na makita nyo no, dito sa ating distribution of legends, no? Ang ating diesel oil ay dilaw, ang ating seawater ay orange, ang ating steam, no, ay kulay gray, ang lubrication oil natin ay yellow, ang heavy fuel oil natin no ay red, at saka ang diesel oil ay pink, no. Ang ating tawag na starting air ay gray. Okay, balik natin sa ating diesel oil system. So, ang unang i-prepare natin ay ang ating fuel oil system, no? Sa binanggit ko nakaraan, bubuksan natin ang saksyon ng ating diesel oil service tank, saka itong barbula, bubuksan din papunta ng ating diesel engine, no? So take note, sa binanggit ko nakaraan, dapat na i-drain nyo ang water content kasi pag may nagkaroon ng tubig, ang inyo diesel service tank, hindi andar ang inyo makina. So yan ang isa sa mga rason kung bakit hindi nag-andar ang makina dahil sa nagkakaroon ng tubig, no? Nagkakaroon ng moisture. So, okay, no? Bubuksan natin ang ating fuel shutoff valve. Ito ay papunta na ng ating makina at saka yung filter. Tapos papunta siya ng ating diesel generator number 1. Tapos ay babalik mismo sa diesel oil service tank. So, ikalawa, ila-line up din natin ang ating lube oil system. Pero bago niyan, bubuksan natin ang barbula ng papunta ng ating diesel generator sump tank, no? Kailangan na i-maintain natin yung level. Sa binanggit ko, at least 90%. So, umangat siya, no? At hintayin natin na at least umabot sa kanyang tamang level. Okay, umabot siya, sirado natin at kailangan buksan na bago pandarin natin ang ating priming pump, no? At kung umandar man ang attached lube oil priming pump, dapat bukas din ang barbula ng lube oil system papuntang lube oil cooler tapos babalik siya ng makina. So after that, ilagay natin sa ating pump control in automatic, andar ang ating lube oil priming pump para circulation sa ating mga no parts ng ating makina. Halimbawa, ang circulation niya pupunta mismo ng no uh, sa kanyang piston rod, connecting rod, crosshead or crankshaft. Tapos nang uli, sasaksyonin ulit ng pump, babalik ng lube oil cooler, no? Na may setting point na at least na 50 degrees, no? Halimbawa, para no, i-maintain niya sa ganong temperatura para kailangan din ng cooling ng makina. So, next, no? Bago tayo pumunta sa ating seawater, kailangan na i-reset muna natin yung mga nag-alarma. So, nakita nyo, no? Naapektuhan dahil ito ay isa sa mga senaryo kung saan uh, sa ating pagka-blackout ng ating diesel generator. So, dito naman tayo sa ating seawater. So, ang ating seawater, binanggit ko nakaraan, ang color coding natin ay green. So, ito siyang seawater, no? So, ang ating seawater, saan ba tayo kumukuha ng seawater? No? Kumukuha tayo sa dagat. No? Merong high suction switches at saka low switches. So, bakit ba ginagamit ang high suction or low suction? So, ibig sabihin, pag lumubog ang barko o kaya kargado ang laman ng barko ay ginagamitan ng high switches suction.
Pero pag umangat naman ang barko, pwede nang gamitan ng low switches, no? Take note na ginamitan natin ngayon ng low switches, no? Tapos kung high switches ang gamitan natin ay dadaan din ng filter, no? Yan, may filter siya. At bago natin paandarin, take note na para hindi masira ang bomba, kailangan buksan natin ito, yung ating overboard valve, no? Tapos i-trace up natin ang arrow, papunta na siya na DG, press water cooler number 1, bubuksan natin yung barbula, tapos ay ano, pupunta na siya ng overboard. So take note, meron din tayong tawag na what we call the bypass or circulation valve, no? Ang purpose niya na kung sobrang lamig ay kailangan buksan yan. So lagay natin ang ating temperature control with the setting point, no, required of the engine. So that's the time nga pwede na natin start yung makina. Take note na para hindi masira ang inyong bomba, dapat na bukas talaga lahat ang mga barbula. So, okay, buksan na natin, pandarin na natin ang ating auxiliary pump, no? Kumukuha tayo ng source yan sa ating emergency generator. Okay? So, kumpleto na ang ating seawater. So, dito naman tayo sa ating freshwater system. So, saan naman tayo kumukuha ng ating freshwater system para sa ating cooling sa ating makina, no? Galing ito sa atin mismo, sa ating hydropour tank, galing ng distilled freshwater tank, dali ng hydropour tank, tapos pupunta ng generator number 1. So, pwede natin karga niyan pag kulang ang ating tawag na fresh water. So, at least, no, uh, umangat yung level niya. Take note ng ating expansion tank, hindi lang naman kailangan na fresh water ang laman yan, galing ng distilled water tank, yan ay mini-maintain din by means of water treatment para hindi magkaroon ng corrosion ang ating makina. So take note, no? Ay napaka-importante yan. So next, at least na ilagay na natin sa auto control ang ating preheater para ma-maintain ang temperature ng low temperature freshwater cooler at saka high temperature freshwater cooler at top spam during starting of auxiliary generator number 1. Okay, so ang kulang na lang natin yung starting air, no? Proceed tayo sa 059 kung saan na dapat bubuksan na natin yung barbula ng papuntang generator number 1, saka itong delivery, bukas na din. At tapos ilagay natin sa local side at panda rin ang ating emergency compressor. Okay, start, no? So take note na once na start na siya, pag build up niya ng pressure, ay isa-isa nyo ding i-drain nyo to yung emergency air reservoir. Kasi kung bakit, kung nagkaroon din ito ng tubig, ay mahirapan din pala mag-start ang makina. At kung hindi nyo din nilagay sa remote control ang emergency compressor, may posibilidad na ang safety valve ay sasabog. Doon mag-exist ang kanyang pressure dahil nga kung bakit nilagay nyo sa local site. Kasi kung bakit inabot niya na ang specified pressure na kailangan hanggang 30 bar lang, ay umabot siya ng 31, natural lang ay bibigay ang safety valve. So yan ang isa kahalagaan kung bakit napaka-importante ilagay sa remote control ay yung emergency compressor. Pag andar ba ng inyong air compressor, dapat ba na kailangan iwan lang? Dapat din na-checkin nyo, no? Yung mga langis niya at saka yung mga working condition niya. Okay, kumpleto na tayo. At least may fuel oil system na tayo, may seawater system, freshwater system, saka lube oil system, kahit may hangin na tayo, ilagay natin sa local side at kailangan natin paanda rin. Pero bago niyan, kailangan natin buksan ang indicator cocks or T-cock ng 6 na silindro by blowing the air, no? Para malaman nyo kung may water content. So dyan pa lang pag-start ng makina, maagapan nyo na para hindi masira ang makina. Kasi kung halimbawa, kung ang inyong silindro ay may laman ng tubig o may langis, no, makakasira pala ng inyong makina. So take note, pag blow niya, pagtapos yan, isarado ng indicator cock ng 6 na indicator cocks, lagay natin sa local side, then ilagay natin sa ating control lever dahil napaikot na natin ang
ating turning gear for about 3 to 5 turns. So start na natin ang ating engine control. Start. So makita natin, no, ang revolution ay nag-increase, no, to reach the maximum RPM. So ang ating attached fuel pump, saka lube oil pump, saka attached low and high press water pump ay umandar. So pag andar niya, ang sunod na gagawin natin, ilagay natin sa remote side, no? Sa remote control kasi kung bakit kailangan na din natin ng synchronization. So dito tayo sa model directory number 70 sa electric power plant. I-click din natin ang voltage excitation. Tapos nagkaroon ng voltahe, nagkaroon ng frequency sa ating generator number 1. Tapos pupunta tayo sa semi auto synchronization. Ilagay natin sa generator number 1 at umilaw siya, no? At kailangan natin i-connect. So sa binanggit ko nakaraan, merong direct synchronization at merong ding manual synchronization. So dito tayo sa manual, no? Ilagay natin ang ating synchronization, no? Synchroscope sa DG number 1 at ganoon din ang semi-automatic synchronizing natin sa DG number 1 at tapos kailangan natin i-synchronize, no? Okay, so nakita nyo, ang breaker ay umilaw. Ibig sabihin ay nagkaroon ng synchronization. So, okay, at least established at walang problema. Balik tayo sa ating engine side. So, at least nalaman na natin kung ano ba talaga ang basic no steps na or what are the preparation before starting na dapat na i-line up natin ang kanyang mga system. So napaka-importante yan kasi kung wala yan, pwede pala mag-overheat o masira ang ating makina. Ang uli, pupunta tayo sa ating power chip generator kung saan nagkaroon na ng power, no? At saka voltahe. Pagtapos yan, ay makikita natin na yan ay ready for start na, no? Kung nagkaroon na ng tawag na standby. Okay, at least natapos na natin ang ating scenario. Once again, this is Chief Engineer Gumatayaw. Thank you very much for watching my video. And once again, nagpapasalamat ako sa lahat na nanood ng ito ay makakatulong sa inyo. Thank you very much.